Sunstorm. Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 841. Ang labanan sa pagitan ng iba't ibang Sect Masters at Jeric sa loob ng Sunstorm ay isang tanawin na malinaw na naiintindihan ng iilan. Gayunpaman, ang laganap, nakakatakot na aura, at ang nakamamatay na layunin na nagmumula sa mabagsik na sagupaan na iyon ay walang pag-aalinlangan tungkol sa bangis ng labanang ito. Sa katunayan, ito ay isang labanan ng walang kapantay na kalupitan. Ay isang karanasan. Para sa mga tulad ni Crimson, White, at iba pa na malalim na nakabaon sa gitna ng kaguluhan, ito ay nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Noong una ay naniniwala sila na ang pinagsamang lakas ng higit sa 12 Sect Masters ay sapat na upang talunin si Jeric sa isang welga. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, napagtanto nila kung gaano sila kalaki, at ang kanilang maling pagkalkula ay kamangha-mangha. 12 Sect Master ang nagpakawala ng kanilang buong kapangyarihan sa sunod-sunod na pag-atake na kalaban ng mga kidlat, na kayang lipulin ang isang piling Martial King sa isang iglap. Gayunpaman, hindi nila matagumpay na napatay si Jeric. Kahit na sa kanilang kidlat mabilis na pag-atake, natagpuan nila si Jeric na mahirap hulihin tulad ng isang isda, na ginagawang halos imposibleng makalapit sa malayo, lalo pa upang saktan siya. Swoosh, swoosh, swoosh. 12 Sect Master ang naglunsad ng isang galit na opens iba kay Jeric, na itinutulak ang kanilang bilis sa mga limitasyon. Ngunit sa harap ng kanilang mabilis na pag-atake, gumalaw si Jeric sa gitna ng kanilang mga suntok at hampas na parang matikas na isda, walang kahirap-hirap na umiiwas at nananatiling mailap, na naging dahilan upang hindi sila makalapit sa kanya. Walang kahirap-hirap na nagmamanyobra si Jeric sa gitna ng kanilang mga galit na pag-atake, tulad ng isang manlalaro sa isang laro. Samantala, si Crimson at ang iba ay basang-basa sa pawis, hirap na hirap sa paghinga. Sa mas maraming pag-atake, mas napagtanto nila ang kanilang labis na takot. Pinagsisikapan nila ang kanilang mga sarili ng husto, ngunit pagkatapos ng mahabang pagsisikap, basang-basa sila sa pawis, at gayon paman, hindi man lang sila nagsipilyo sa kasuotan ni Jeric. Talagang nakakatakot ang Jeric na ito. Nagsimula silang mag-alinlangan kung si Jeric ay isang mortal lamang o isang bagay na supernatural. Paano maiiwasan ng isang tao ang pinagsama-samang pagsisikap ng 12 Martial Kings, umiiwas sa bawat pag-atake at nananatiling hindi nagalaw, kahit na sa harap ng kanilang matinding pag-atake? Ang mga multo lamang ang maaaring nakakatakot, mailap na parang usok, imposibleng makuha. Siyempre, sa kaibuturan, alam ni Crimson at ng iba pa na hindi maaaring maging multo si Jeric. Siya ay, walang alinlangan, laman at dugo. Gayunpaman, ang katotohanan ito ay nagpatindi lamang sa kanilang takot. Isang tao na lumaban sa lahat ng kanilang pagsisikap, isang lalaking nalampasan ng supernatural, ito ay mas nakakabagabag kaysa makatagpo ng mga multo. Habang nasaksihan nila ang kanilang walang humpay na pag-atake na walang epekto kay Jeric, nawala ang kapangyarihan ni Crimson at ng iba pang mga Sect Master, at nagsimulang makaramdam ng pagkapagod. Kabanata 842. Isinasaalang-alang pa nga ng ilan ang posibilidad na si Jeric, kahit na umiwas lamang siya at hindi gumanti, ay maubos ang kanilang kapangyarihan, na humantong sa kanilang kapahamakan. Ang realisasyong ito ang nagtulak sa kanila na itulak ng mas mahigpit, desperado na talunin si Jeric bago sila mawalan ng lakas. Gayunpaman, napatunayang walang kabuluhan ang kanilang desperasyon. Gaano man sila umatake, si Jeric ay nanatiling hindi nasaktan, ang kanyang anyo ay parang anino. Mahigit kalahating oras na ang lumipas, at si Crimson, White, at ang dosenang iba pang mga Sect Masters ay natagpuan ang kanilang sarili na nahihirapan, ang kanilang mga kapangyarihan ay naubos. Napilitan silang ihinto ang kanilang walang humpay na pag-atake, hingal na hingal habang pinalilibutan nila si Jeric sa isang defensive formation. Namutla ang kanilang mga mukha, basang-basa sa pawis na tumutulo na parang maliliit na batis, bawat patak ay umaalingaw-ngaw habang tumatama sa lupa. Ang kanilang hirap na paghinga ay parang ugong ng isang wind machine. Ang nalalabing alikabok ay patuloy na nagkukubli sa kanilang paningin.
Matama nilang tinitigan si Jerick. Hindi agad tumugon si Jerick sa panukala ni Leland, at hindi rin niya kinilala ang dugo mula sa mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect. Sa halip, naglakad siya patungo kay Crimson, White at sa dosenang iba pang mga sect masters, na nakahandusay pa rin sa lupa. Ang dosenang mga sect master ay medyo malapit sa isa't isa sa kanilang mga posisyong nakadapa. Kaya habang papalapit si Jerick sa kanila, isang alon ng takot ang bumalot kay Crimson at sa dosenang iba pang mga sect masters. Bumilis ang tibok ng kanilang puso, at namutla ang kanilang mga mukha. Ang una nilang naisip ay maaaring samantalahin ni Jerick ang pagkakataong ito para wakasan ang kanilang buhay. Sa bawat hakbang na ginawa ni Jerick, ang dosenang mga sect master kasama si Crimson balisang nagpupumilit na umupo at umusad. Gayunpaman, gaano man sila umatras, isinara ni Jerick ang puwang hanggang sa tumayo siya sa harap nila. Napagtanto nila na ang pagtatangkang tumakas ay magiging walang kabuluhan hanggat nilayo ni Jerick na wakasan sila. Pagkatapos ng lahat, walang kahirap-hirap na maaaring hanapin at alisin ni Jerick ang mga ito. Itinuon ni Jerick ang kanyang tingin sa mga mukha ni Crimson, White, at ng iba pa, na nagtatanong. Gusto mo pa bang manindigan para sa apat na pangunahing sekta at itaguyod ang hustisya para sa Dragonspire Mountains? Gusto mo pa bang tanggalin ang isang kontrabida na katulad ko? Si Crimson, White, at ang iba pa ay nakasuot ng maputlang kuti sa kanilang mga mukha. Dati, patuloy silang nagsusulong para sa pagpuksa sa kontrabida na si Jerick sa ngalan ng katarungan at katwiran. Inakusahan nila si Jerick ng iba't ibang krimen, na naghahangad na bigyang katwiran ang kanilang layunin na patayin siya upang makuha ang secret map ng apat na pangunahing sekta. Gayunpaman, ngayon ay nahahanap nila ang kanilang sarili sa awa ni Jerick, ang kanilang mga kapalaran ay nakabitin sa hibla ng kanyang desisyon. Kabanata 843. Hindi sila nang ahas na magpakita ng pagsuway, lalo pat banggitin ang katarungan o katwiran o tawagin si Jerick na kontrabida. Tinitigan ni Crimson si Jerick na may halong takot at pagsisisi, pagkatapos ay lumuhod, yumuko at nagsusumamo, Mr. Agosta, please. Iligtas mo kami. Nagkamali kami. Hindi kami kumikilos sa ngalan ng hustisya, kami. Hinahabol lang namin ang secret map ng apat na pangunahing sekta. We deserve death. Please, Mr. Agosta, maawa ka. Si White at ang iba pang mga pinuno ng sekta, na nalulula sa takot, ay sumama kay Crimson sa paghingi ng awa kay Jerick, Mr. Agosta, humihingi kami ng kapatawaran. Mangyaring iligtas ang aming mga buhay. Mula sa sandaling ito, wala sa aming mga pangunahing sekta ang nang-ahas na harapin ang Sonsbury's Dragon Sect sa anumang showdown. Mr. Agosta, kung sakaling maglabas ka ng isang utos sa hinaharap, magiging handa kaming harapin ang lahat ng hamon, kahit na nangangahulugan ito ng pagtawid sa pinakataksil na mga landas. Upang mailigtas ang kanilang mga buhay, ang dosenang mga master ng sekta na dati ay naging mapagmataas at matuwid ay agad na nagbagong anyo bilang mga tagapaglingkod, na desperadong nagsisikap na pasayahin at pakalmihan si Jerick. Habang ang kanilang mga panginoon ng sekta ay lahat ay nakiusap kay Jerick para sa awa, ang mga martialists mula sa iba't ibang mga pangunahing sekta ay naiwang lubos na nakatulala. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang karaniwang matayog na mga panginoon ng sekta ay lumuluhod sa harap ni Jerick, humihingi ng tawad. Ay talagang isang pagbabago sa paradigm sa kanilang pag-unawa sa mundo. Gayun din, si Cedric, isa sa mga martialist sa kanila, ay nasira ang kanyang pananaw sa mundo. Sa mahigit isang dosenang mga sect master na humihingi ng awa kay Jerick, biglang naramdaman ni Sid na siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga lihim na mensahe sa pamamagitan ng mga messenger pigeon sa mga sect master na ito para sa tulong. Lumalabas na hindi lamang ang mga sect master na ito ay walang kapantay para kay Silmore, ngunit lubos din silang natatakot sa Leith, sa sukdulan. Nagdulot ito ng malaking kahihiyan sa kani-kanilang mga sekta. Napagtanto ni Cedric na ang duwag na mga sekta na ito ay hindi kailanman maghihiganti para sa apat na pangunahing sekta. Kaya naman, sinasamantala ang atensyon ng lahat na nakatuon sa nakahandusay na mga guro ng sekta at kay Jerick,
tahimik na lumabas si Cedric. Gayunpaman, hindi pa nakakagawa si Cedric ng ilang hakbang nang isang matalim na sipol ang tumusok sa hangin. Isang kahangahangang pag-agos ng enerhiya ang tumama sa kanya, agad na tinataka ng isang mahalagang acupoint sa kanyang katawan. Agad na nanigas si Cedric, hindi makagalaw o makatakas. Sa tingin mo saan ka pupunta Mr. Lopez? Sa mismong sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang tinig na may kasamang mapanuksong tono. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Jeric. Sa katunayan, akala ni Cedric ay makakawala siya ng hindi napapansin. Ngunit naging mapagbantay si Jeric. Nang makita si Cedric na nagtatangkang tumakas, walang kahirap-hirap na tinataka ni Jeric ang isa sa kanyang acupoints gamit ang isang kisap mata ng kanyang daliri, na nagpakawala ng surge ng enerhiya na tumagos sa hangin. Namumula ang mukha ni Cedric. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pagtatangka na tumakas ay makikita ni Jeric. Sa kanyang acupoint na tinataka ni Jeric, si Cedric ay hindi makagalaw, at ang kanyang kapalaran ay tila nakaharap sa malagim na sitwasyong ito, si Cedric ay napuno ng labis na takot. Ngumisi. Tulad ni Crimson at ng iba pang sect masters, si Cedric ay nagsimulang makiusap kay Jeric. Mr. Agosta, ako ay hanggal at hindi dapat maniwala sa mga kasinungalingan ni Crimson, White, at ng iba pa, na sumisira sa iyong reputasyon. Pakiusap, Mr. Agosta, para sa aking hindi natitinag na katapatan sa iyo, iligtas ang aking buhay. Nang bigkasan ni Cedric ang salitang, hindi natitinag na katapatan, ang mga ekspresyon sa mukha ni Leland, Darius, at lahat ng martialists mula sa Sonsbury's Dragon Sect ay nagpakita ng hindi mapag-aalinlanganang pagkagulat. Ilang sandali lang ang nakalipas, tumayo si Cedric sa harap ni Crimson, White, at iba pang mga sect master, na inakusahan si Jeric na nagplano na kunin ang 4 na pangunahing sekta at ninakaw ang kanilang secret map. Mukhang sinadya ni Cedric na gamitin si Crimson at ang dosenang iba pang sect masters para ilagay si Jeric sa isang delikadong sitwasyon. Ito ba ang tinutukoy ni Cedric na hindi natitinag na katapatan? Kabanata 844. Napatingin si Jeric kay Sidri na may mahinang ngiti. Cedric, sinabi ko bang papatayin kita? Ang iyong katapatan sa akin ay malinaw, at kinikilala ko ito. So, in recognition of your loyalty, hindi ko kukunin ang buhay mo. Tuwang-tuwa si Cedric sa narinig at nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat kay Jeric. Salamat, Mr. Agosta, sa pagligtas sa aking buhay. Handa akong maging tapat sa iyo magpakailanman, hanggang sa wakas. Nang makitang naiwan ni Jeric si Cedric, Leland, Darius, at ang iba pa ay labis na nababalisa. Sa kanilang pananaw, nagplano si Cedric na dalhin si Jeric sa bingit ng kamatayan. Ang pagpayag kay Cedric na mag-scot-free ay tila isang hindi nararapat na pabor. Nang may sasabihin sina Leland at Darius kay Jeric, nalipat ang tingin ni Jeric kay Crimson and White, at malamig na sinabi ni Jeric. Narinig mo ba lahat yan? Sinasabi ni Cedric na pinaniwalaan niya ang iyong mga kasinungalingan, na humantong sa mga maling akusasyon na ako ay nagbabalak laban sa 4 na malalaking sekta at sinamsam ang kanilang secret map. Kung ganoon nga ang kaso, baka hindi kita mapaalis ng ganoon kadali. Si Crimson, White, at ang iba pang mga sect master ay nagalit sa mga akusasyon ni Cedric. Ngayon, sa pagkarinig na maaaring hindi sila patawarin ni Jeric dahil sa kanilang pagkakasangkot sa panlilinlang ni Cedric, sila ay nasa estado ng gulat. Agad na hinarap ni Crimson si Jeric, na nagsasabing, Mr. Agosta, hindi ka dapat maniwala sa mga salita ni Cedric. Ang mga messenger pigeon ay may dalang mga liham na personal niyang nilagdaan, at kaming lahat, ang mga pinuno ng sekta ng mahigit 12 sekta, ay nakatanggap ng kanyang mga mensahe. Hindi naman tayo magkakasabwat para sir-on siya, di ba? Ang mga mensaheng inihatid ng mga messenger pigeon ni Cedric ang nagpaligaw sa amin, na naging dahilan upang maniwala kami sa kanyang kasinungalingan at, bilang resulta, hindi sinasadyang masaktan ka, Mr. Agosta. Si White at ang iba pang mga sect master ay mabilis na nagrally sa likod ng testimonya ni Crimson, na tinutugunan si Jeric, Mr. Agosta, Mr. Songlo ay tama.
Lahat tayo ay nalinlang lamang sa mga kasinungalingan ni Cedric. Mr. Agosta, mangyaring husgahan ng patas. Mr. Agosta, hindi ka dapat magtiwala sa mga walang basehang sinasabi ni Cedric. Si Jeric ay nanatiling tahimik, na nagpatibay ng isang mapagnilay-nilay na ekspresyon, at pagkatapos ay sinabi, mukhang isang klasikong kaso ng, sabi niya. Sabi niya, dahil iyon ang kaso, dapat ninyong lutisin ito sa inyong sarili. Pagkatapos mong malaman kung sino ang nagkalat ng kasinungalingan at kung sino ang naniwala sa kanila, bumalik ka at ipaalam sa akin. Nang marinig ito ni Cedric ay nakaramdam ng biglaang pag-aalala. Napagtanto niya na maaaring hindi pabor sa kanya ang mga bagay. Kabanata 845. Diretso ang tawag ni Jeric. Mas gusto niya na si Crimson at ang dosenang iba pang sect masters ang humawak sa isyung ito kasama si Cedric sa likod ng mga saradong pinto. Sila ay upang matukoy kung sino ang gumawa ng mga kasinungalingan at kung sino ang naging. Ito, walang alinlangan, ay naglagay kay Cedric sa isang dehado. Natanggap nila. Sa pribado, walang pagkakataon si Cedric laban sa pinagsamang puwersa ni Crimson at ng dosenang iba pang mga sect masters. Ang mga logro ay nakasalansan laban kay Cedric, kapwa sa bilang at lakas. Bukod dito, ang pribadong paglutas sa kontekstong ito ay hindi nagpapahiwatig ng mapayapa na negosasyon. Ito ay higit pa sa isang paligsahan ng pisikal na kapangyarihan. Ang may mas makapangyarihang kapangyarihan ay hahawak ng katotohanan. Si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master ay natuwa nang mapansin nila ang pagpili ni Jeric na hayaan silang ayusin ang mga bagay-bagay kay Cedric ng pribado. Para sa kanila, ito ay lumilitaw na isang simpleng bagay ng paglutas nito ng pribado. Naniniwala sila na ang 12 dosenang mga sect masters ay higit sa kakayahan na harapin si Cedric. Na may nasisiyahang ngiti, sabay-sabay na tumunog si Crimson, White, at ang iba pa, tinutugunan si Jeric, salamat, Mr. Agosta. Asikasuhin ang problemang ito ng mag-isa kasama si Cedric. At sisiguraduhin naming maayos ang mga bagay sa iyong kasiyahan, Mr. Agosta. Lawa. Tumango si Jeric bilang pagsang-ayon at idinagdag, sige, pag-usapan ninyo ito sa inyong mga sarili, at bigyan mo lang ako ng paalala kapag naayos na ninyo ang mga bagay-bagay. Pagkasabi nito, tumalikod si Jeric at tinungo ang grupo ng mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect. Kasunod nito, nilapitan ni Jeric sina Leland, Darius, at ang iba pa. Hindi maitago ni Leland at Darius ang kanilang pagkaluwag. Nag-aalala sila na baka mahikayat si Jeric sa mga tusong salita ni Cedric na patawarin siya. Pero ngayon, hindi na nila naramdaman iyon. Dahil may nakatago pang trick si Jeric. Ibinigay niya ang trabaho kay Crimson at sa 12 dosenang iba pang sect masters para harapin si Cedric. Inaalala kung paano naakit ng mga messenger pigeon ni Cedric ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountain sa Dragon Sect ng Sonsbury, na may planong gumamit ng isang dosenang sect masters para pabagsakin si Jeric. Ngunit ngayon, tinawagan ni Jeric si Crimson at isang dosenang iba pang sect masters para harapin si Cedric. Ito ay isang perpektong kaso ng, isang mata sa isang mata. Ang hindi inaasahang twist na ito ay nagdulot ng matinding kagalakan kina Leland, Darius, at sa iba pa. Nang muling sumama si Jeric sa mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect, si Crimson at ang dosenang mga sect master ay tumayo mula sa lupa. Sumunod, ang kanilang nakakatusok na mga titig ay dumiretso kay Cedric, na nakipaghalo sa mga martialists ng sekta ng kanilang. Kabanata 846. Sa mga mata ng mga sect master, kumislap ang isang sinag ng puot at kahit isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Habang sinasalubong niya ang mabangis na tingin ni Crimson at ng iba pa, isang panginginig ang bumalot sa gulugod ni Cedric. Alam ni Cedric na kapag kumilos si Crimson at ang iba pa, tiyak na papatayin siya ng mga ito. Kung tutuusin, ngayon pa lang niya sila sinira ng husto sa harap ni Jeric. Ang nagpalala pa rito ay, tulad ni Cedric, nasa kamay din ni Jeric ang kanilang kapalaran. Dahil dito, upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan,
si Crimson at ang kanyang grupo ay kumilos ng mabilis, na walang awa at pinipiling wakasan ang kanyang buhay. Ang puso ni Cedric ay napuno ng matinding takot. Gayunpaman, kahit na gusto niyang tumakas para sa kanyang buhay, walang paraan upang gawin ito. Tinatakan ni Jeric ang kanyang acupoints, na naging ganap na hindi makagalaw. Sa napakahirap na sitwasyong ito, naging totoong nakaupong pato si Cedric. At bigla, naintindihan niya ang pinagbabatayan na motibo sa likod ng hindi pangkaraniwang desisyon ni Jeric na palayain siya ng walang makabuluhang parusa. Si Jeric ay hindi nagtuloy ng anumang kahihinatnan para kay Cedric ngunit sa halip ay tinatakan ang kanyang acupoints upang ang nag-iisang tadhanang naghihintay kay Cedric ay ang matugunan ang kanyang wakas sa kamay ni Crimson at ng iba pa. Biglang napagtanto ni Cedric na si Jeric ay isang master ng psychological warfare. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga naunang pagtatangka na iframe si Jeric, nakita ni Cedric na katawa-tawa ang kabalintunaan. Sa sandaling ito, si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master ay lumapit kay Cedric. Bakas sa paghihiganti ang tingin ni Crimson at ng iba pa, at hinarap nila si Cedric ng mga nagbibintang na tanong. Cedric, hindi maikakailang mga messenger pigeon mo ang nagdala sa amin ng sulat. Bakit mo kami pinaratangan ng maling paraan? Anong ibig mong sabihin dyan? Kung hindi dahil sa mga mensaheng ipinadala mo sa pamamagitan ng mga messenger pigeon, na inaakusahan si Mr. Agosta na nagplano laban sa apat na pangunahing sekta at nag-swipe sa iyong secret map, hindi sana tayo nasa gulo na ito, hindi ba? Tama, kung hindi dahil sa mga mensaheng inihatid ng kalapati ni Cedric, hindi sila natutokso o nag-iipon ng kanilang puwersa para pumunta sa Phoenix Peak. Hindi sana nila naranasan ang kahihiyan ng pagkatalo at ang kasunod na pagkilos ng paghingi ng awa sa paanan ni Jeric. Para kay Crimson at sa iba pang sect masters, si Cedric ang nag-trigger nitong buong gulo. Si Cedric, na humarap sa galit na galit mula kay Crimson at sa iba pa, ay naging puti na parang kumot, nanginginig ang boses. Mga Ginoo, isa lamang itong kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Kasalanan ko ang lahat. Bang! Bago pa man makawala ang huling pakiusap ni Cedric sa kanyang mga labi, isang malakas na hampas ni Crimson ang tumama sa kanyang dibdib. Kay Cedric, nanlaki ang mga mata niya, bakas sa mukha niya ang paghihirap. At pagkatapos, sa isang tumalsik, umubo ng dugo si Cedric. Bumagsak ang buong katawan niya sa lupa, napatay ang buhay. Kabanata 847. Kahit sa kamatayan ay nanatiling dilat ang mga mata ni Cedric na para bang ayaw tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang mga martialists mula sa iba't ibang mga sekta, kasama ang mga sa Sonsbury's Dragon Sect, ay pinanood habang si Cedric ay huminga sa ilalim ng kamay ni Crimson. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, walang simpatiya sa pagkamatay ni Cedric. Dahil si Cedric ay nagtaksil sa kanyang mga alyansa, na nagpapakita ng tuso at mapanlinlang na mga katangian. Ang mga martialists mula sa mga pangunahing sekta ay nagtataglay ng matinding paghamak sa kanya, at iyon ay isang maliit na pahayag. Kahit na ang mga martialists ng Sonsbury's Dragon Sect at ang mga nagmula sa apat na pangunahing sekta ay walang gaanong pagmamahal kay Cedric. Para sa kanila, siya ang tuso at mapanlinlang na Scion ng Phoenix Sect, ang arkitekto ng hindi mabilang na mga plot at intriga. Naturally, ang mapang-api at mapagmataas na ugali ni Cedric ay hindi nakagawa sa kanya ng kahit anong favor sa mga martialists ng Phoenix Sect. Alinman. Nakaramdam ng ginhawa sina Leland, Darius, at ang kanilang grupo nang makita ang pagpanaw ni Cedric. Si Cedric ay may mahabang kasaysayan ng pagdudulot ng gulo kasama si Jeric. Pero ngayon, salamat kay Crimson, na personal na inimbitahan ni Cedric, sa wakas ay natapos na rin si Cedric. Sa mga mata ni Leland at ng iba pa, nakuha ni Cedric ang parating sa kanya. Kasunod ng pagkamatay ni Cedric, si Crimson at ang iba pang mga sect master ay lumapit kay Jeric at, na may paggalang na yumuko, ay nagpahayag ng kanilang panghihinayang, Mr. Agosta, talagang ikinalulungkot namin ang pagbili sa panlilinlang ni Cedric. Natuklasan namin ang katotohanan at nakipag-usap sa mapanlinlang na kontrabida na iyon, Cedric.
Nagtitiwala kaming mapapawi nito ang anumang sama ng loob mo, Mr. Agosta. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jeric nang sumagot siya, hindi na kailangan ang lahat ng formalidad, mga ginoo. Naayos na namin ang lahat. Dahil isa lamang itong hindi pagkakaunawaan at ngayon ay naalis na, lahat tayo mula sa mga sekta ng Dragonspire Mountains, ay dapat magtaguyod ng pangmatagalang pagkakaibigan at sama-samang itaguyod ang katarungan at kapayapaan sa Dragonspire Mountains. Bagamat ang mga salitang ito ay tila walang laman na opisyal na retorika, para kay Crimson at sa dose-dosenang iba pang mga sect masters, ang mga ito ay umalangaw tulad ng isang celestial melody, na nagdadala ng matinding kasiyahan. Nauna na silang tumawid sa Jeric. Madaling pinili ni Jeric na mag-higanti, ngunit hindi niya ginawa. Ang kanyang simpleng, no need for all the formalities had a soothing effect on Crimson and the others. Ang alok ni Jeric na patatagin ng isang pangmatagalang pagkakaibigan at pagtutulungan upang itaguyod ang katarungan at kapayapaan sa Dragonspire Mountains ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. At syempre, ang kakayahan ni Jeric na hayaan ang mga nakaraan ay lumipas na may ganoong kahangahangang espiritu ay nakakuha sa kanya ng tunay na paghanga ni Crimson at ng iba pa. Sa kaibuturan, gumawa sila ng hindi sinasabing pangako sa kanilang sarili na hinding-hindi nila sasalungat si Jeric, anuman ang mangyari. Hindi sila bobo. Alam na alam nila ang napakalawak na kapangyarihan ni Jeric. Ang pagkuha kay Jeric ay parang pagtatanong ng tiyak. Gulo. Puno ng matinding paggalang at katapatan, ipinaabot ni Crimson at ng dosenang iba pang mga sect master ang kanilang pasasalamat kay Jeric. Mr. Agosta, hindi sapat ang aming pasasalamat sa iyong kabutihang loob. Sa mga susunod na araw, mas handa kaming bumuo ng isang matibay na pakikipagkaibigan sa iyo at magtulungan para itaguyod ang katarungan at kapayapaan sa Dragonspire Mountains. Kabanata 848. Nakipagkamay si Jeric at nakipag-ayos kay Crimson at sa dosenang iba pang mga sect masters. Nagulat ito kay Leland, Darius, at sa iba pang martialists ng Sonsbury's Dragon Sect. Dahil sa kanilang mga mata, madaling makitungo ni Jeric kay Crimson at sa iba pa. Hindi na kailangan ni Jeric na humingi ng pagkakasundo sa kanila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sina Leland at Darius ay nagpigil ng kanilang mga dila. Nang makita nila ang sinapit ni Cedric, nagtiwala sila sa hatol ni Jeric. Si Jeric, na may mainit na ngiti, ay bumaling kay Crimson at sa iba pang mga sect master at sinabing, dahil nakarating na kayo sa Sonsbury's Dragon Sect, paano na lang tayo magtungo sa 1,000-foot Frigidabos sa likod ng mga bundok para kunin ang secret map? Sigurado akong curious ka na makita ang secret map, tama ba? Habang pinagmamasdan nila ang maalab na ekspresyon ni Jeric, hindi maiwasan ni Crimson at ng iba pa na maramdaman na maaaring isang harapan ang lahat. Gayunpaman, nang makaalis na sila, mabilis silang umiling, na nagsasabing, Mr. Agosta, hindi na kailangang magpakita sa amin. Dahil ang secret map ay nasa teritoryo ng Sonsbury's Dragon Sect, kaya tama lang na ito ay manatili sa iyong pag-aari. Hindi nararapat na tingnan natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jeric, na may kahangahangang pagkabukas palad at pagiging magalang, ay tumugon, mga ginoo, hindi na kailangang magpigil. Alam ko na, katulad ko, lahat kayo ay naghahangad na ibunyag ang tunay na diwa ng secret map. At dahil ang Sonsbury's Dragon Sect at ang iba pang mga sekta ay magkaibigan na ngayon, ang pagbabahagi ng secret map ay patas lamang. Pagkatapos ay bumaling si Jeric sa Vice Sect Masters, sina Leland at Darius, at sinabing, mga ginoo, pumunta tayo sa napakalamig na kailaliman sa likurang bundok upang kunin ang secret map. Siyempre, magalang na sagot ni Mr. Agosta, Leland at Darius. Pagkatapos ay bumaling si Jeric kay Crimson at sa iba pang mga guro ng sekta at, nang may paggalang, sinabi, lahat, pakiusap. Habang pinapanood ito ni Crimson at ng iba pa, medyo kumbinsido sila na talagang iniimbitahan sila ni Jeric sa likod ng bundok para sa treasure hunt at silipin ang secret map. Noong una, inakala nila na baka sinusubok ni Jeric ang kanilang pagnanasa para sa sikretong mapa,
kaya't hindi sila naglakas loob na umamin at panay ang pagtanggi. Ngunit ngayon, nang makitang hindi lamang sila sinusubok ni Jeric, ngunit tunay na inanyayahan sila sa likurang bundok upang bawiin ang lihim na mapa, napuno nito ang mga puso ni Crimson at ng iba pang mga guro ng sekta ng tahimik na kasiyahan. Kasunod ng kanilang nakaraang pagkatalo kay Jeric, hindi nila pinangarap na makuha ang kanilang mga kamay sa secret map. Sinong mag-aakalang handang ibahagi ni Jeric ang secret map sa kanila ngayon? Sa katunayan, kung alam nilang magiging ganito ka-generate si Jeric at ibabahagi sa kanila ang secret map, maaaring hindi nila natipon ang kanilang puwersa para salakayin ang Sunberry's Dragon Sect. Bumalik si Crimson at ang iba pa sa realidad, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat kay Jeric. Maraming salamat, Mr. Agosta, para sa imbitasyon. Kami ay higit sa handa na samahan ka sa pag-alis ng secret map. Kabanata 849. Sa kanilang mga puso, sabik silang itutok ang kanilang mga mata sa mahabang maalamat na secret map. Kung masilip nila ang nilalaman nito, bonus na iyon. Kasunod ng imbitasyon ni Jeric, si Crimson at ang iba pang mga sect masters pati na ang kani-kanilang mga martialists ay sumama kay Jeric at ang mga martialists ng Sunsberry's Dragon Sect habang papunta sila sa likurang bundok. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mga martialists mula sa Sunsberry's Dragon Sect at ang iba pang mga pangunahing sekta ay nagtipon lahat sa likurang bangin. Sina Jeric at Crimson, kasama ang iba pang mga pinuno ng sekta, ay nakatayo sa gilid ng likurang bangin, na may isang mahiwagang bangin na nababalutan ng maliliit na ulap sa ibaba. Sa kailaliman ng bangin, makikita ang isang tanawin ng tahimik, asul na napakalamig na kailaliman. Tinitigan ni Jeric si Crimson at ang iba pa, na nagsasabing, lahat, sa loob ng bangin na ito, makikita mo ang napakalamig na kailaliman na nagtatago sa lihim na mapa ng apat na pangunahing guro ng sekta. Mabilis na sumilip si Crimson at ang iba pa sa napakalamig na kailaliman sa ilalim ng bangin at napagtanto na ito ay talagang napakalaking. Sa ilalim ng bangin, ang napakalamig na kalaliman na iyon ay tila nagpatuloy magpakailanman, ang tubig nito ay isang nakakatakot na lilam ng turkesa na sumisigaw ng matinding lalim. Dahil dito, iniisip nila kung paano nila mahukay ang secret map na nakatago sa kailaliman nito. Tila inaabangan ang iniisip ni Crimson at ng iba, tumingin si Jeric sa kanila at sinabi, nag-aalala ba kayong lahat kung paano makukuha ang secret map mula sa napakalamig na kailaliman? Tumango lang si Crimson at ang iba pa bilang pagsang-ayon at sumagot, oo, Mr. Agosta, naliligaw kami rito. Ang napakalamig na kalaliman na ito ay napakalaki at walang kalaliman, kaya ang pagkuha ng secret map mula sa kailaliman nito ay mukhang isang tunay na hamon. Tumango si Jeric at sinabing, sa katunayan, ang 1,000-foot frigid abyss ay parehong malawak at malalim. Ang pagsisikap na kunin ang nakatagong secret map mula rito ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Pagkatapos ay binago ni Jeric ang paksa, gayunpaman, ang apat na sect masters, sina Jordan, Elijah, Alexander, at Bentley Lopez, ay nasa Sunsberry's Dragon Sect ngayon. Maaari na lang natin silang tawagan dito, at sigurado akong gagabayan nila tayo kung saan nakatago ang secret map sa ilalim ng napakalamig na kailaliman. Kung gayon, hindi magiging masakit sa ulo ang pangangaso dito. Sabay-sabay na nagningning ang mga mata ni Crimson at ng iba pang mga sect master, at nagsalita sila, Mr. Agosta, maganda iyan. Pagkatapos ay bumaling si Jeric kay Leland at sinabing, Mr. Gardner, pakiusap na dalhin ng mga tao si Jordan at ang iba pa rito. Tumango si Leland at pinangunahan ng humigit kumulang 10 martialists na pumailang lang palayo sa likurang bangin at patungo sa mga palasyo at pavilion ng Sunsberry's Dragon Sect. Sa loob lamang ng isang tasa ng kape, bumalik si Leland at ang dosenang martialists. Bumaba sila sa bangin sa likuran, at may ilang iba pang tao sa hila. Sina Jordan, Elijah, Alexander, at Bentley Lopez, ang apat na pinuno ng sekta, lahat ay nakagapos ng itim na bakal na tanikala. Samantala, si Wyatt, Isaac, at Theodore Lopez, ang tatlong Sayen, ay malaya sa pagpigil.
Habang ang karamihan sa mga miyembro mula sa Sonsberry's Dragon Sect ay dumating sa likurang bangin sa likurang bundok. Ilan lamang sa mga martialists ang nakahawak pa rin sa kuta sa loob ng Sonsberry's Dragon Sect. Ang apat na sect masters, kasama si Jordan, ay nanatili sa loob ng Sonsberry's Dragon Sect, habang sila ay nakakulong sa mga piitan ng Phoenix Sect. Para naman kay Wyatt at sa iba pang dalawang Saiyan ay binabantayan sila mula pa noong unang araw, tinitiyak na hindi sila lalayo kahit isang pulgada mula sa Sonsberry's Dragon Sect. Kaya, ang pagliko ng mga pangyayari kung saan nagkamali ang plano ni Cedric, at natagpo niya ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Crimson, ay nanatiling ganap na lingid sa apat na Panginoon ng sekta, gaya ni Jordan, at sa tatlong Saiyan, kasama si Wyatt. Dinala ni Leland ang apat na pinuno ng sekta at ang tatlong Saiyan sa likurang bangin, at tumango siya kay Jeric. Mr. Agosta, nandito na sila. Jeric. Tumango, itinuon ang tingin kay Jordan at nagtanong, Jordan, alam mo ba kung bakit kita tinawag hanggang dito? Isang malamig na ngiti ang ginawa ni Jordan. Nakatayo kami sa likurang bangin ng Phoenix Sect, na tinatanaw ang 1,000-foot frigid abyss. Sa tingin ko, hinihila mo kami dito para sa secret map. Kahit na ang Phoenix Sect ay naging bahagi ng Sonsberry's Dragon Sect, pinilit pa rin ni Jordan na tawagan ito sa kanyang lumang pangalan. Hindi pinagpawisan si Jeric, at nagpatuloy siya, spot on. Tinawag kita rito para malaman kung saan nakatago ang secret map sa 1,000-foot frigid abyss. Hindi nakita ni Jordan ang kanyang anak na si Cedric, ngunit naisip niya na malamang na nalaman ni Jeric at ng mga sect master na ito ng mga pangunahing sekta ang katotohanan mula kay Cedric na ang secret map ay nakatago sa napakalamig na kailaliman. Pagkatapos ng lahat, narito na si Jeric sa likurang bundok ng Phoenix Peak, at mga miyembro mula sa Dragon. Nagtipon din ang mga pangunahing sekta. Mga bundok. Para sa Jordan, ang pagtitipon ng mga sect masters ng lahat ng pangunahing sekta sa Phoenix Peak ay isa ng promising sign ng tagumpay sa kanyang plano. Nakita niya ito bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa hindi lamang pag-aalis ng Jeric sa suporta ng mga sekta na ito ngunit muling buhayin ang apat na pangunahing sekta. Siyempre, kung alam ni Jordan na ang kanyang anak, si Cedric, ay pinatay na ni Crimson at na si Jeric ay nakipagkasundo sa mga sect masters, na may hidden agenda ng pagbabahagi ng secret map, malamang na hindi niya ini-entertain ang mga ganoong kaisipan. Sa halip, maaaring nasa bingit na siya ng atake sa puso. Dahil alam ni Jordan na may dalawang set ng secret maps na nakatago sa ilalim ng napakalamig na kailaliman, isang totoo at isang peke, mayroon siyang tusong plano. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibunyag ang lokasyon ng pekeng secret map kay Jeric at hayaang kunin ni Jeric ang secret map, at ito ay magiging parang pag-iilaw ng fuse. Ang mga sect masters at si Jeric ay magkakasundo sa isang battle royale sa mga mapa, habang siya at ang apat na pangunahing sekta ay maaaring maupo at umani ng mga benepisyo. Ito sa isip, nilingon ni Jordan si Jeric at sinabing, ang secret map ay nasa ibaba mismo ng 1,000-foot frigid abyss, sa isang malaking bato. Ang lokasyon ng malaking bato na iyon ay pagkatapos ay isiniwalat ni Jordan ang lugar ng malaking bato sa ilalim ng kalaliman. Siyempre, alam na ni Jeric ang lokasyon ng peking secret map sa loob ng Gold Cascade. Ang dahilan kung bakit ipinatawag ni Jeric si Jordan at ipinahayag sa kanya ang posisyon ng peking secret map ay para mapaniwala ang mga sect masters na hindi pa niya nakuha ang mga mapa. Sa senaryo na ito, hindi magkakaroon ng clue ang mga sect master na ang secret map na nahuli nila ay maaaring isang huwad. Pagkatapos ay bumaling si Jeric sa vice sect masters, sina Leland at Darius, na nagsasabing, mga ginoo, ipadala kaagad ang aming mga martialists sa bangin para kunin ang secret map. Sa utos mo, sagot ni Mr. Agosta, Leland at Darius. Hindi nagtagal, 12-dosenang mga martialists mula sa Sonsberry's Dragon Sect ang tumalon sa likurang bangin, isa-isa, sumisid sa kailaliman ng 1,000-foot frigid abyss upang magsimulang. Kabanata 850.
Sa kailaliman ng Thousand-Foot Frigid Abyss, 12-dosenang mga martialists ang mabilis na nakakuha ng isang gintong kabaong, na eksakto kung paano ginagabayan ng Jordan. Isa-isang umakyat ang mga martialists na ito mula sa napakalamig na kailaliman, bumalik sa likurang bangin sa likurang bundok. Mr. Agosta, ito ang gintong kabaong na nakuha namin mula sa Thousand-Foot Frigid Abyss, sabi ng isa sa mga martialists, na may hawak na magandang gintong kabaong na may malaking paggalang habang kinakausap niya si Jeric. Sabay-sabay, 12 mga master ng sekta, kasama si Crimson, pati na rin ang mga pinuno ng sekta ng 4 na pangunahing sekta, kabilang ang Jordan, at ang kanilang 3 mga Saiyan, lahat ay nakatuon ang kanilang pansin sa martialistang may dalang gintong kabaong. Siyempre, habang si Crimson at ang kanyang grupo ay puno ng pananabik, mayroong isang banayad na lilim ng pagtataksil na nakatago sa mga mata ng 4 na pangunahing sect masters, kabilang si Jordan. Ang mga puso ng 4 na pangunahing sect masters ay tumakbo sa pananabik sa pag-iisip lamang na buksan ang gintong kabaong, kung saan ang iba pang mga sect master ay haharap kay Jeric sa isang epic showdown. Alam ng 4 na pangunahing sect master na ang kayamanan sa loob ng gold casket na iyon ay hindi ang totoong secret map, isang matalinong replika lamang. Matapos ang matinding pagtatalo sa pagitan ng mga pangunahing sekta at Jeric, na may mga labanan hanggang sa mapait na dulo, hawak pa rin ng 4 na pangunahing sekta ang totoong secret map na nakatago sa ilalim ng kalaliman. Ang walang kamali-mali na planong ito ay nakitang purong henyo ng 4 na pangunahing sect masters, kasama si Jordan. Bahagyang tumango si Jeric sa martial list na may hawak ng gold casket, saka tinanggap ang casket mula sa kanya. Matapos kunin ang gintong kabaong, agad itong binuksan ni Jeric. Ang gintong kabaong ay mapanlikhang idinisenyo gamit ang takip nito at ang katawan nito, na may tuloy-tuloy na pagsasara at isang maginhawang pagbubukas. Ito ang dahilan kung bakit walang bakas ng tubig sa loob ng gintong kabaong sa kabila ng nakalubog sa ilalim ng bangin, at ang laman ay nanatiling tuyo at buo. Sa pagbukas ng gintong kabaong, nakita ni Jeric ang isang ginintoang sutla na balumbon, katulad ng seda na tela na dati niyang nakuha mula sa jade casket. Matapos buksan ni Jeric ang gintong kabaong, lumipat ang kanyang tingin kay Crimson at sa dosenang iba pang mga sect masters. Ang dosenang mga sect master ay lubos na nabighani, na parang ang kanilang mga mata ay malapit nang bumaon sa puso ng gintong kabaong, ang kanilang pananabik ay hindi masabi. Ang Kat-Anji tanging gintong kabaong at ang ginintoang balumbon sa loob ay malinaw na nagtataglay ng napakalaking halaga. Ang alamat ng secret map ng 4 na pangunahing sekta ay naipasa sa loob ng libu-libong taon, at walang sinuman sa labas ng mga sekta, bukod sa 4 na pangunahing sect masters, ang nakaalam ng totoong mga lihim na nakatago sa loob ng secret map. Ngayon, ang mahiwagang secret map at ang mga nakatagong lihim nito ay malapit ng mabunyag. Paanong hindi kikiligin si Crimson at ang iba pa? Tinitigan ni Calm si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master na may maamong ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tunay na pinamamahalaang magtatag ng isang palakaibigang kaugnayan kay Crimson at sa kanyang mga kasama. Minamahal na mga sect master, matagumpay na nakuha ang secret map. Iniimbitahan ko kayong lahat na pumunta at tingnan. Sa paglabas ng mga salitang ito sa mga labi ni Gilinor, ang ni Crimson at ang mga guro ng sekta ay puno ng kagalakan. Para sa kanila, si Jeric sa sandaling ito ang pinakakahanga-hangang tao sa mundo. Si Jeric ay hindi kapani-pani walang pag-iimbot at marangal, hanggang sa puntong halos maluha sila. Siyempre, ang pinagbabatayan ng kanilang emosyonal na tugon ay ang napipintong pagbubunyag ng mga lihim ng secret map. Sumang-ayon kaagad si Crimson at ang dosenang iba pang mga sect master at naglakad papunta kay Jeric. Habang si Crimson at ang iba pa ay patungo sa Jeric upang siyasatin ang secret map, ang 4 na sect masters ng 4 na pangunahing sekta, kabilang ang Jordan, ay naiwang lubos na tulala. Naisip pa nila na baka may naririnig sila o nakakakita ng mga bagay. Ngunit nang umiling sila at tumingin muli, ang lahat ay totoo. Si Jeric ay aktwal na nagbabahagi ng secret map kay Crimson at sa dosenang iba pang mga sect masters pagkatapos makuha ito.
Hindi makapaniwala si Jordan at ang kanyang mga tauhan. Naiwan silang nagtataka kung paanong si Jerick at ang iba pang mga sect masters ay hindi nakipagtalo sa secret map, ngunit sa totoo ay nagbabahagi sila nito bilang isang team. Si Jordan at ang kanyang mga grupo, nang bumalik sila sa realidad, ay naramdamang parang isang martilyo na hamampot sa kanilang mga dibdib, halos iluwan nila ang aming. Isang bibig ng dugo. Ang apat na pangunahing guro ng sekta, kabilang si Jordan, ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon sa isang iglap. Binawi ni Jerick ang isang gintong balumbon mula sa gintong kabaong at iniabot ang kabaong kay Leland na nakatayo sa tabi niya. Si Crimson, White, at ang dosenang iba pang mga sect master ay nagtipon sa paligid ni Jerick, ang kanilang mga tingin ay hindi natitinag sa ginintoang scroll sa kanyang kamay. Lahat sila ay sabik na malaman ang mga lihim na nakatago sa loob ng gintong balumbong iyon. Dahan-daang inilatag ni Jerick ang gintong balumbon. Si Crimson at ang iba ay nanatiling nakadikit ang kanilang mga mata sa balumbon sa mga kamay ni Jerick, ang kanilang konsentrasyon ay hindi naputol, at ang kanilang hininga ay pinipigilan. Para bang ang pagkurap ay magdudulot sa kanila na makaligtaan ang isang bagay na napakahalaga. Habang inilalahad ni Jerick ang buong scroll, nagliwanag ang mga mata ni Crimson at ng iba pa. Hindi nila maiwasang magpakawala ng mahina at halos pabulong na bulalas, wow! Ang nakabukas na gintong balumbon ay humigit kumulang 12 pulgada ang haba at mga 4 na pulgada ang lapad. Sa itaas ng scroll, isang topographical na mapa ang naglalarawan sa tanawin na may mga bundok at ilog, at isang landas na tinahinang pulang sinulid ang dumaan dito. Ang pagsunod sa mga pulang linyang ito sa mapa ay humantong sa isang partikular na lugar. Sa lugar na iyon, 3 maliliit na itim na salita ang nakaborda, The Dragonspire Ruins. Sa kanang sulok sa itaas ng mapa ay may 4 na malalaking salita na may nakasulat na, The Dragonspire Ruins Map. Bukod sa topographical na mapa, ang pulang ruta, at ang lokasyon ng Dragonspire Ruins, walang karagdagang impormasyon sa buong chart. Gayunpaman, si Crimson, White, at ang dosenang iba pang mga sect master ay hindi mukhang nabigo. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa halos panatikong intensidad. Ang Dragonspire Ruins. Ito ang Dragonspire Ruins, ang kilalang mystical sanctuary mula sa sinaunang cultivation realm, at isa sa iginagalang 2 sacred sites of cultivation. Ito ba ang Dragonspire Ruins map sa Dragonspire Ruins? May isang lumang kwento na ang Dragonspire Ruins ay naglaho sa mundo libu-libong taon na ang nakalilipas, higit pa sa sinuman. Abot. Maaaring sa pamamagitan ng Dragonspire Ruins map na ito, matutuklasan nating muli ang sinaunang Dragonspire Ruins. Tuwang-tuwa si Crimson at ang dosenang iba pang sect masters. Alam na alam nila ang mga sinaunang alamat na nakapalibot sa Dragonspire Ruins. Sinasabi na libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mundo ay pinangungunahan ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay lumundag sa kalangitan at lumubog sa kailaliman ng impyerno, na may hawak na mga espada ng napakalakas na kapangyarihan. Ang mga cultivation martialists ay maaari pang basagin ang mga bundok at ilog sa isang kilos lamang. Gayunpaman, sa mga kadahilanang nawala sa kasaysayan, ang panahon ng paglilinang ay biglang nagwakas at naglaho sa mundo. Mula noon, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga mandirigma, at ang edad ng paglilinang ay tila hindi kailanman umiral. Ngayon, sa hitsura ng Dragonspire Ruins map, hindi naiwasang magtaka ni Crimson at ng iba pa kung maaari nilang sundan ang landas sa mapa upang mahanap ang maalamat na Dragonspire Ruins mula libu-libong taon na ang nakalilipas. Matutuklasan kaya nila ang nawawalang realm ng paglilinang? Kung sila ay upang matuklasan ang kwentong Dragonspire Ruins at ang cultivation realm na nawala sa kaibuturan ng kasaysayan, maaari ba silang, bilang mga mandirigma, makakuha ng akses sa mga sinaunang pamamaraan ng cultivation, kaya naging transcendental cultivation martialists na may kakayahang umakyat sa kalangitan at mawala sa lupa? Sa katunayan, ang paglaya mula sa kaharian ng mga mandirigma at pag-akyat sa mas mataas na realm ng paglilinang ay ang tunay na pangarap ng bawat mandirigma.
At ang Dragonspire Ruins map ay walang alinlangan na nagbukas ng pinto sa walang uliran na pag-asa para kay Crimson at sa iba pa.